thousand generations in your family and your children, and the children, His presence be upon you, and a thousand generations in your family and your children, and the children, His favor be upon you in a thousand generations, and your family, and your children, and the children, His favor be upon you in a thousand generations, and your family, and the children, His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you.
My God, that is who you are.
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, Lord, lahat po, Panginoon, ang papuri, Lord, ay sa inyo po, Panginoon. All the glory belongs to you, Lord. All the glory belongs to you, Lord. You deserve the glory, Panginoon. We magnify your name, we sanctify your name, Panginoon Jesus. Maraming salamat, kayo po, Panginoon, ang nagmamahal sa Pilipinas, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen. Continue worship the Lord. Amen. Waymaker. Yes, Lord. Praise the Lord. Feel the presence of the Holy Spirit. Amen. Worship the Lord. This keeper, light in the darkness. My God. Waymaker. Feel the presence of our Lord. Praise Him. Praise Him. Yes, Lord. Thank you, Jesus. You're so good. You're so good, Jesus. We praise your name. Hallelujah. Light in the darkness. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. For the presence. Oh, Holy Spirit, Lord. Worship the Lord. Worship. Come on, church. Amen. Light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your embrace each one of us, Lord. Anoint our lips. Anoint your servants, Lord. Embrace each one of us. Fill this place. Set on fire in our hearts and our souls. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihan. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw ang dadakilan. In Jesus' mighty name. Ang lahat ng pinagpala ay magsabi yan. Amen! Thank you, Lord. Salamat. Salamat sa Panginoon. Ayan. Tayo po'y magsiupo na. Or gusto nyo pa, parang ayaw nyo pang uupo Gusto nyo pa yung presence ng Lord. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos sa presensya. Ayan, tinatawagan ko po. Ayan. So before we start, glory to the living God.
that we have a new family. Ayan, may pinadala ang Diyos na bagong kapamilya, bagong kapuso, bagong kaibigan, bagong kapatid. Amen? So, wini-welcome ko po si Brother Jason Manuel at si Sister Jelly Ann Cosep. Invited by Sister Princess at saka si Brother Alberto Ablong. Invited by Sister Pinky. Praise God. Amen. Praise God. Feel na feel pa rin yung presence ng encounter. Kasi talagang dumaloy sa kanila yung message ng encounter sa kanilang buhay. Amen. Dahil may pinadalang 3 bagong kaluluwa. Amen. Kay Brother Jason, kay Sister Jelly, at Brother Alberto. Amen? Welcome po sa iyong bagong tahanan. Amen? So, yung mga nakapaligid po sa inyo dyan is ang ating yan yung mga bago nyo ng pamilya. Amen? Treat this house or this church as your church. Amen? Amen. In-invite kayo ng ating Panginoon dito, and this is your brothers and sisters. Amen. So, kay Brother Jason, Sister Jelly, at Brother Alberto, may natanggap po akong isang regalo. Amen. Napaka-precious nitong regalong to. At gusto ko itong regalong ito ay i-share ko naman sa inyo. Amen. At itong regalong ito ay matatagpuan natin sa Romans 6:23. Amen. Ang sinasabi po sa Romans 6:23 is, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen? Sabi po doon sa Tagalog, yung wages, di ba ang wages is sahod. Amen? Wages, kabayaran. Amen? Ang kabayaran daw ng ating kasalanan ay kamatayan. Amen? So, tayo ay makasalanan. Amen? Lalo-lalo na nang hindi pa natin nakilala ang ating Diyos na si Jesus Christ as our Lord and Savior. So, may kabayaran lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Amen? Pero, may word na but. Nakikita nyo yung but? It's a 4-letter word na napakaliit na word, pero ang dito yung punong-puno ng pag-asa. Ang ibig sabihin nun, may pag-asa. So, ang pag-asang ito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Gusto niyo po ba yon? Buhay na walang hanggan? Kasi yung nag-invite sa inyo, natanggap na niya yan, yung regalong yan. Kaya nga niya kayo dinala dito. Kasi gusto niyang i-share ngayon yung gift or regalong yan. Amen? Amen? Ayan. So, ang sabi po doon, ang regalong yun ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan, may way daw na para matanggap mo yun. Tanggapin ang ating Panginoong Yesus bilang yung Panginoon at iyong tagapagligtas. Amen? So, may 4 tayong gagawin dito. Amen? So, alam niyo naman po yung alphabet, di ba? A, B, C, D. Amen? So, ang A, admit. Admit that Jesus Christ is your Lord and Savior. B, believe that He is your God and He is your Savior. C, confess. Amen? Confess all your sins to our Lord. And D, yan, mag-decide na kayo. You decide. Ayan. Brother Jason, Sister Jelly, Brother Alberto, ngayon, ibinibigay ko sa inyo yung regalong ito. Itong regalong ito ay tatanggapin niyo po ba? Ano ba? Amen. Amen! Praise God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. At sa pagtanggap kay Brother Jason, Sister Jelly, at sa Brother Alberto, ililid ko po kayo sa acceptance prayer. At sumunod lang po kayo. Amen? At ariin nyo itong acceptance prayer na ito.
as your personal, amen, yung personal na panalangin. So, yung mga kapatid, kung sino po yung gustong sumabay, pwede pong sumabay. Let's stand. Tayo po tumayo. Heavenly Father, hallelujah. Ama namin sa langit, pinupuri kita, sinasamba kita. Panginoon, ako'y narito sa iyong harapan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Naniniwala po ako na ako iyong sasamahan, babaguhin, at lilinisin sa aking mga kasalanan. Ako'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Pagkalinisin mo po kami sa aming mga nagawa. Salamat, Panginoon, sa pagtawag mo po sa amin. Kami may mga madumi, pero kami yung nilinis na. Salamat sa regalong aking natanggap sa buhay na walang hanggan. Patuloy mo po kaming baguhin at samahan sa lahat ng oras. Ikaw lamang ang papurihan, ikaw lang ang aming sasambahin at dadakilain. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin. Heavenly Father, Panginoon Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa mga kaluluwang nandito, Panginoon, na iyong tinawag, Panginoon. Tinawag mo sila, Panginoon, bilang maging mga lingkod, Panginoon. Lord, siyasatin mo ang bawat puso, Panginoon, ng mga kapatid kong narito ngayon, Panginoon, na tanggalin mo, Panginoon, ang mga impurities, Panginoon. Tanggalin mo ang mga alalahanin, tanggalin mo ang mga problemang ito, ang mga bigatin sa kanilang mga puso, Panginoon, at palitan mo ng kagaya ng sayo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, ipagkaloob mo ang mga dinidesire ng kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Itinataas po namin ang lahat ng papuri, ang aming mga panalangin na may papuri, pasalamat at pagtitila. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, amen. So, umupo na po tayo. And we will proceed. At tinatawagan ko po yung mga childrens natin. Yung mga childrens, yung mga gustong magkaanak. Ayan. Amen. And so, ayan. Sa mga gustong magkaanak, ayan. We must bless them. Amen. Ayan. Glory to the living God that we declare that na hindi lang maging 4 to, may susunod pang 2. Amen. We declare na yan. So let's lay our hands sa ating mga children at sa mga nagdi-desire na magkaroon ng mga anak. Ayan. Heavenly Father, Panginoon Jesus, narito po ang iyong mga anak, Panginoon. Nandito po ang mga future generation of your kingdom, Panginoon. Lord, bless them, guide them, embrace them, Panginoon. Seal them with your holy blood, Panginoon, na walang magkasakit, Panginoon, sa mga batang ito, Panginoon, kundi lumakas at lumaki silang may takot sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa murang mga edad nila, Panginoon, ay nagagamit na sila sa iyong tahanan, Panginoon. Lord, bless them. Bless their family, Panginoon, their parents, Panginoon. Bless them abundantly, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, ikaw ang gumabay sa mga batang ito, Panginoon. Lord, ganun din po sa mga kapatid namin na nito na naghahangad, Panginoon, na magkaroon ng mga baby, Panginoon. Lord, hipuin mo ang kanilang mga sinapupunan, kagaya ni Mary, kagaya ni Elizabeth, Panginoon, kagaya ni Sarah, Panginoon. Nothing is impossible sa iyo, Panginoon. Lord, I declare and I decree, Panginoon, that
blessing upon them. Panginoon, na pagkakaluban mo sila, Panginoon. Lord, at babalik sila, Panginoon, para mag-testify sa kabutihan at sa mga plano mo sa kanilang buhay. Lord, bless them. Ipuin mo sila, Panginoon, sa kanilang mga asawa, Panginoon. Build them. Ikaw ang gumitna sa kanilang mga karelasyon, Panginoon, at sa mga partners nila, Panginoon, sa kanilang mga asawa, Panginoon. Lord, bless each one of them. Salamat, Panginoon. Tinataas na po namin lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Salamat po. Amen. Salamat sa Panginoon. So, church, are we ready? Ready na po ba tayo? Amen. So, nasa bagong topic na po tayo, bagong week ng ating thematical message. So, in this week, ang title po ng ating thematic message ay Loving the Household of God. Amen? So, tingnan mo yung katabi mo. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Yan ay membro, household ng Panginoon yan. Amen? So, sabi doon, the house of God, pero before that, may word na loving. Yan. So, mahalin mo daw ang mga kapatid mo, kapamilya mo sa tahanan ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Ngitian mo naman. Ngitian mo naman. Amen? I love you pero nakasimangot ka, dapat nakangiti. Amen? Amen? So, ganyan. Diba? Tignan mo, pag pumasok ka sa pag pumasok ka sa isang mall, may pupunta ka pero yung sales lady nakasimangot, papasok ka pa ba? Hindi ka nabibili, di ba? So, ganun din, pag nakita mo yung kapatid mo, ngitian mo na. Amen? Appreciate them. Amen? So, are we ready po? Are we excited? Household of God, are we ready? Amen? Amen? So, week 1, pass. Amen. Week 1, ayan. Caring for the household of faith. Amen? So, each one of us is a member. Yung nga sabi ko kanina, member of this household. This church is our household. Amen? Tayo, magkakapamilya. Amen? So, matatagpuan po natin, ang scriptures ay makikita po natin sa Galatians 6, verse 6 to 10. Sabi po doon, sabay-sabay po natin basahin. Let him who do not be deceived. Reap everlasting life. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good, especially to those who are of the household of faith. Sabi po sa Tagalog version, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang tinatanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. 8, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. 9,
Kaya't huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahong tayo ay aani, kung hindi tayo susuko. Amen? 10. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Lahat. Amen? Ang ibig sabihin, lahat, kahit hindi yan kamahal-mahal. Amen? Mahalin mo ang iyong kaaway. Amen? Let us do good to all. Amen? Kahit nagkatampuhan kayo, dapat mahalin mo pa rin yan. Amen? Pagpatawadan tayo. Amen? Mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Batiin mo ulit yung katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen. Yan, nakangiti na sila lahat. Amen. Kanina nakangiwi yung isa. Sabi nung isa kanina, I love you with the love of the Lord. Pero ngayon, praise God! Lahat lahat. Hindi yan partly. Dapat lahat. Amen? So later on, pag may hindi kayo may mga taong hindi kayo nakapagpunawaan or may mga nagkatampuhan, message them later. Amen? At ayan, makipagbati na kayo. Mas mahirap kung may mga dala kayong mga bigatin. Amen? Diba? So, dapat mamaya is makipag-usap tayo. Mag-release tayo ng kapatawaran. Amen? Sabi sa objectives natin, number 1, to stir up disciples towards loving and having a sense of responsibility for the household of God. Stir up. Diba? Yung tubig, diba? Stir up. Sa Tagalog yan, kalawkawin. Parang gano'n? Kalawkawin na. Haluin. Ayan. So, move. Mag-move tayo. Hindi tayo dapat na complacent lang. Hindi lang tayo na Kristiyanong upuers. Sabi nga nila, upuers lang. Dapat we must have to disciple. Amen? So, pag-aaralan natin later yan. So, second, objectives natin to be the brothers keepers towards every member of the household of faith. Sabi po doon sa Ecclesiastes 4, 9 to 10, two are better than one because they have a good return for their works. If one falls down, his friend can help him up, but pity the man who falls has no one to help him. Amen? So, tingnan mo na yung katabi mo. Amen? You are your brothers and sisters keeper. Amen? Kung nadapa yan, ikaw dapat ang kasama niyang tumayo. Amen? Praise God. Kaya lang, huwag naman sana na ikaw yung cause ng pagkadapa niya, ha? Amen? So, dapat you are your brothers and sisters keeper. Pag nadabayan, ikaw ang kasama niyang tatayo. Amen? Sabi po, sa Tagalog, ang dalawa ay mabuti kaysa sa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Amen? Praise God. Appreciate nyo. I appreciate you. Sabi mo sa katabi mo. Amen. So sa introduction natin, let me congratulate sa mga newly listed armies of God. Ayan. Sa inyo listed soldiers of God. Ito yung mga nag-graduate ng Encounter the Lord Reigns International Batch 22 Encounter God Retreat held at Altumama Sanctuary last 5 to 6 June 2025. Ayan, nakikita nyo ba yung mga sarili nyo dyan? Ayan, kung hindi nyo nakikita yung sarili nyo dyan, hindi po kayo nag-encounter. Amen. So, glory to the living God. Salamat sa Panginoon, sa mga kapatid natin na nandito. Ayan. Congratulate nyo naman sila. Ayan.
Amen. So, ayan. Ayan. Praise God. So, glory to the living God. Ayan. Ayan yung mga men's graduate at saka women's. Ayan. Ayan. Ayan yung mga pogi. Ayan. Mga pogi yan. Ang mga pogi na anak ng Diyos, yung presence inside. Amen. Of God. Amen. Yung mga pogi natin. Praise God. Okay. Ito. Brace yourself for the difficulties and always be grateful for what God would allow. Amen. This is the beginning of your purpose and serving our Lord. Amen. So yun, hindi nagtatapos sa encounter, kundi ito yung umpisa. Amen. Na magagamit kayo sa being the armies of God. Marami tayong kakalabanin. Amen? Marami pang kaluluwa na kailangan natin i-save sa labas. Amen? Amen? Kung hindi lang yung mga kaibigan natin, hindi lang yung mga taong nasa paligid natin. And mostly, the most important is your family. Amen? Na hindi pa nakakakilala, na hindi pa tumatanggap ng salvation. Amen? So, yun yung pag-itatakal natin mamaya. Amen? So let us care the God's household. Whatever lies ahead of us, cheer up. Amen? God is not through with us yet. Amen? Hindi pa tapos ang Panginoon. Nag-umpisa pa lang tayo. It is a beginning of everyone with much better opportunities. Amen? So pray for a great revival the world has yet to experience. Marami ka pang may experience. Amen? Yung mga ibang kapatid talaga napakahirap maging Kristiyano, sabi nila. Kasi hindi pa natin na-let go lahat. Hindi pa natin na-surrender lahat. But if you surrender everything, baka meron pang naiwang mga kwan sa mga bulsa-bulsa mo, i-let go mo na yan. Surrender it all to our God. Amen? Kung may mga social medias ka pa na kumakain ng oras mo, let it go. Uninstall it. Delete it. Amen? Yung mga laro-laro natin dyan, baka may nagtitiktok pa dyan. Amen? Tanggalin nyo na yan. Amen? So, ito na lang ang pagkaabalahan nyo. Dito, mabubuhay ka pa. May buhay na walang hanggang ka. Amen? Diba? Yan. So, yung mga, baka may kumakanta pa ng mga BTS dyan at saka yung isang girl group na yan. Hindi ko alam ang pangalan. Ha? O, di ba alam nila? Bini. Ayan. Baka sinasayaw nyo pa yung mga kanta nila. Dapat ang kakantahin natin, yung kagaya kanina, praise and worship dapat. Amen? Early in the morning, dapat ang napakikinggan mo na praise and worship. Amen? Amen? Baka pagising mo sa umaga, anong tinitignan mo? Facebook na. Dapat hindi. Dapat ito na. Tayong mga soldiers ng God, dapat pumunta ka sa Bible. Basahin mo agad. Word agad. Amen? Para hindi ka na, para ikaw ay maayos yung buong araw mo. Amen? Praise God. Salamat sa Panginoon. So, mamaya, wala nang kanyo na mga social medias dyan, ha? Ayan, check daw ni leaders mamaya. Amen? Praise God. As a family of God, let us all endeavor to remain intact and care for the well-being of the household. Amen? So, take care intact daw at care of well-being of our household. Amen? There are two parts, aspect of spiritual household. Namely, family, you and me. And second is the Lord reigns ministry that identifies or holds the family together. This is the New Salata Church, and this is your Lorenis family. Ayan. Alam mo kanina,
talagang I'm so blessed. Nandun kami kanina ni Pastora Leia sa kami Pastor Ronel, nandun kami sa loob. Sabi ko, kailangan na talaga natin lumipat sa mas malaking church. Tingnan nyo nga yung leader nyo doon o nakaupo doon sa gilid. Wala namang uupuan. Glory to the living God that we need. Sabi ko kay Ate Elsa, yes, lilipat na po tayo sa mas malaking church kasi ipapahiram ni Emir yung bahay niya. Amen? So, glory to the living God. I-desire natin that we will transfer. Amen? I declare and I decree that we will transfer in a bigger place with a high ceiling, amen, with a capacity of 100, 150. Amen? At malamang mapupuno pa natin yon. Amen? Glory to the living God. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. You and I are the family, and Lord and me are all that entail, the place, the vision, the culture, is the house where you and I gather together to find our belongings, security, and significance. Amen? Dito mo nararamdaman yung security mo. Diba? May kwan ka dito sa labas, nafe-feel mo na you're so alone, you're lonely. Amen? Nag-iisa ka. Pero kaya pinipili mong pumunta dito sa church kasi nandito yung pamilya mo. Nandito yung kaibigan mo. Dito na-uplift yung iyong buhay. Dito may halaga ka. Pero sa labas, wala kang halaga. Binubulag lang tayo ng mga kaaway. Amen? So, sabi mo ulit sa katabi mo, hello family with haplosa. Hello family. So let us also give the importance to our spiritual household. Amen? A home is important for a family, much in the same way that the cell group and a church is important for you and me. Amen? Did you love your cell group? Sino pa po walang cell group? Ayan. Hindi, meron yan. Yan. Mahalin nyo ang cell group nyo. Sabi nga, ang cell group is composed of group. Pero sa every Friday sa church is kasakasama natin ang buong mga iba-ibang cell group. Amen? Are you ready? Wednesday cell group. Palakpak. Amen. Men's group. Wala panggabi. Panggabihan. Mga panggabihan. Ayan, kaya wala sila. Yung mga men's group sa industrial area po yan. Praise God. Amen. Ang Monday. Al-Nasser. Ayan. Praise God. Ayan, kailan yan? Amen. Yan yung household. Church household natin. Praise God. Amen. Ayan ang buong nating pamilya. Amen. Sunday, combined cell group. And more to come. Ayan. Praise God. Amen. So, kung wala ang mga kapatid natin na wala pang cell group, ay lapitan nyo po yung mga nag-invite sa inyo at dadalhin po kayo. I think si Brother Jason meron na sa Monday, di ba? Sister Jelly, meron ka na pong cell group? Meron, pupunta ka na, sasama ka na sa kanila. Ganon din po kay Brother Albert. Ayan. Ayan. So, yan. Marami na, magkakaroon na po tayo. At more to come. Expect more to come. Amen? Praise God. Yes, we can focus on people but not at the expense of neglecting the house that provides the atmosphere of belonging, significance, and securities. Love and care for your spiritual household. Love your cell group. Love your church. Love the whole household of God. Amen? Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. We are on a big family. For the reason I bow my knees, sabi po doon sa Ephesians 3:14-15, for this reason I bow my knees to the Father, for our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named. Amen? Praise God. Sabi po doon sa Tagalog,
ang pag-ibig ni Kristo. Dahil dito, ako'y lumulungkod sa harapan ng Ama na mula sa Kanya ay nagkaroon ng pangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Amen? Sabi, let not physical separation to be cause for our disintegration of our commitment for our spiritual household. Amen? Magkakaiba tayo. Amen? Magkakaiba tayo ng characteristics. Magkakaiba tayo ng mga kinalakihan. Amen? But the common denomination of each one of us is Jesus Christ. Amen? Mahalin mo yan. Amen? Kaya pinadala sa iyo yung ka-cell group mo. Kaya pinadala yung katabi mo. Pinadala ang mga yan sa iyo dahil yan ang gagamitin ng Panginoon para sa iyong paglago sa pananampalataya. Amen? Kung matigas ang ulo niyan, may tinuturo sa iyo. Amen? Kung magkaiba kayo ng ugali, huwag kang magalit sa kanya. Amen? May tinuturo sa iyo yan. May tinuturo. Lawakan mo lang ang bawat pangunawa ng bawat isa. Amen? Huwag ka na magalit. Amen? Huwag mo nang, kasi siya itong ugali niya palagi siyang ganito. Huwag kang mag-focus doon. Amen? Matutunan mo siyang mahalin. Amen? Rebuke her or him gently. Amen? Amen? Rebuke. Kung hindi mo na kaya, lapitan mo yung leaders mo. Lapitan mo yung mga pastors mo. Amen? Para samahan ka, para baguhin ang bawat isa. Amen? Background. Nasa background pa lang po tayo doon, ha? Amen? So, sabi po doon, the background of our scriptures, there was a group of believers teaching disciples in Galatia to observe the law, most particular, the law of circumcision, or yung pagtutuloy, which Paul is strongly opposed. Rather, he emphasized on relationship goals each believer should have towards one another and with the leaders of their church. Amen? So, during that time kasi noon, na, di ba kasi sa Old Testament is yung circumcision is the covenant. Amen? Covenant between Abraham at saka sa ating Diyos. Amen? Ngayon, ang sinasabi ngayon ni Paul dito, hindi ibig sabihin na kung hindi ka tuli is hindi ka na tatanggapin as a mananampalataya. Amen? Sabi po nga doon, in Jesus Christ, neither circumcision avail in anything, nor uncircumcision, but faith working by love. Sa Galatians 5:6. Kasi nagpa-circumcise ka or kasi ito, law ito eh. Kung hindi mo siya sinunod, hindi na ibig sabihin is na hindi ka na nananampalataya. Ang mas importante is your faith. Amen. Kung sumusunod ka nga sa law, pero wala ka namang pananampalataya, wala kang relasyon sa ating Diyos, it's useless. Amen? Wala pa rin, it's useless na tayo ay walang pananampalataya. It should be magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. This is crucial for their preservation. Kasi nga, masyadong sacred sa kanila ito during that time. Amen? Lalo yung mga Jews. Diba? Kailangan talagang sumunod sila sa pagtutuli. Amen? Are we learning po? Clear po ba? Our present condition calls for the right attitude. Amen? Kaya tinawag tayo ng ating Panginoon para i-align tayo. Kasi nung nandun pa tayo, nung hindi pa tayo tinawag ng Panginoon, talagang disalign tayo sa purpose, sa kagustuhan ng ating Panginoon. Na-disalign tayo. Imbis na diretso tayo, ang dami nating pinupuntahan. Go to the right, go to parang ways lang yan. Pero sa ating Panginoon, sabi niya, diretso ka lang. Bakit ka pa kasi dumaan dito? Ang daan naman diretso. Amen? Ganun tayo, yan dami nating gustong puntahan. Pero ang sabi lang ng Panginoon, diretso ka lang, anak.
Amen? Ito lang yung daan. Lingon tayo kasi ng lingon. Tinitignan pa natin yung ex natin. Amen? Tapos babalikan mo ulit yung ex. Tapos pag nasaktan ka ulit, babalikan kay Lord. Lord, sorry po Lord, nagkasala po ako. Amen? Ang hilig ko natin, ang sabi ng Lord, diretso ka lang, dire-diretso ka lang. Amen? Sinong nasaktan? Kasi will mo pa rin yung sinusunod mo. Hindi will ng Lord. Amen? We should all possess in order to keep everyone in God's home by feeding, nourishing, and encouragement. Amen? Dapat magpakainin mo daw sila. Spiritually, ha? Amen? Given na yan. We're so gift sa mga pagkain. Sa physical natin, gift na natin, tignan mo ang katabi mo, di ba? Ang lusog-lusog. Ngayon, ang daming naubo, pati ako naubo, di ba? Feed. Feed the soul and the soul ng kapatid mo. Amen? Spiritually, encourage them. Encourage them. We are so blessed that we have our leaders. Amen? Pasalamatan mo yung leaders mo. Your leaders who are willing and spending time. Spending time, financial effort to teach you, to bring you close to God. Amen? Willing yan. Kahit puyat yan. Tatayo at tatayo para sa'yo. Amen? Is spending time. Amen? Mga leaders namin, Pastor Roland dati at Pastor Leia dati. Mag-uumpisa na kami, katutulog pa lang nila. Katatapos lang nilang mag-counsel. Amen? Amen? Is financial. Yan. Talaga ng effort talaga yung paglalabas nila. Amen? Glory to the living God. Look at us now. Amen? Marami pang gagawin. And you are now called and tinawag ka na ng Panginoon dahil ikaw ang future leader na. Amen? So, DNA lang tayo. Amen? DNA. Panyo, ang kunin nyo is yung mabuti. Amen? Tao rin ang mga leaders natin nagkakamali. So, ang mga leaders natin, kunin nyo lang. Huwag kayong madapa sa pagkakamaling iyon. Amen? Appreciate them. Amen? Appreciate your leaders. Amen? So mamaya pagkatapos po natin, hug your leader. Amen? Pasalamatan mo siya. Amen? Ang tanong, kilala nyo ba yung leader nyo? Ha? Praise God. Sabi natin, ito yung leader ko. Praise God. Amen? So we will appreciate. Amen? Warning! It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourself be burdened against by the yoke of slavery. Galatians 5:1. Sabi po sa Galatians 5:15, if you bite and devour each other, watch out, or you will destroy each other by each other. Amen? Sapagkat ang buong kautusan inuuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa. Sabi sa 14, verse 14, gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo. At baka tuluyan ninyong sirain ang bawat isa. Amen? Love. Di ba sabi kanina, love your church. Love the household. Love your leader. Love each one of us. Mahalin mo ang iyong kapwa, kagaya ng iyong sarili. Amen? Kasi kung magkakagatan lang talaga tayo, ay nako, away-away na to. Walang maiiwan. Lahat sugatan. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Dahil wala ka, next time magdala ka ng katabi mo, ha? Ayan.
Sa walang katabi, next week magdala ka ng katabi mo para may masabihan ka. Praise God. Amen? Challenge yun, bro. Challenge yun. Amen? This is the best way we can do to preserve and prepare everyone for whatever the Lord would allow to happen in the days to come. My life may not be going the way I plan it, but it is going exactly the way God's planned it. Only God knows best. Amen? Kasi minsan, ang gusto natin kasi is yung pinagpipray natin, hindi nga pwede. Amen? Pinagpipilitan, pag binigay sa'yo ng Panginoon, magagalit ka pa. Lord, hindi naman ito yung hinihiling ko eh. Amen? Gusto ko ng coaching red na may Hello Kitty sa likod. Ano ka ba? Huy, lalaki ka. Amen? Yun ang hihilingin mo. Diba? Praise God. Amen? God knows best. Amen? God knows best. Salamat sa Diyos. No matter what takes place, let us hold on. Let us continue to care for the household of God. Through love, serve one another. Galatians 5:13. The best way of caring for the household of faith, first, take every opportunity. Amen? Take this as an opportunity. Ngayong tinawag ka na ng Panginoon, take this opportunity. Galatians 6, verse 6 and 10, let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. And therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are the household of faith. Amen? Sabi po sa Tagalog, amen? Sabi sa Tagalog is, ang tinuturuan sa salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Amen? And kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Build a strong relationship bond with your leader who cares for you. Amen? Relationship. Kumusta ang relationship niyo sa mga leaders? Amen? Sa mga bago, kumusta ang mga kanyo? Ha? Sa mga bago, kumusta yung relationship niyo sa mga leaders niyo? Ayaw maghiwalay? Amen? Amen. So, may connectivity na ba? Amen? Do you really feel, pag magkakasama kayo sa cell group, do you really feel the love, the connectivity ng each one of us? Kasi sa amin ni Brother Perny, dadalawa lang kami. Pero umaabot kami ng 4 na oras. 4 na oras na nag-aaral. Amen? Ha? Alas 12 kulang pa. Amen. Amen. Let this fire and connectivity stay on this cell group. Amen? Huwag niyong bitawan. Amen? Hanggang sa last, hanggang dumami kayo, hanggang 144 kayo lahat. Amen? Dapat ganito on fire kayo palagi. Amen? Because as you have been blessed in a spiritual thing, bless them in other ways as well. Amen? Sa mga leaders nyo, amen? Na-appreciate nyo ba sila? Amen? Ayan. Paano yung sila in-appreciate? Wag na nating kwan yung financial. Amen? Wag na nating financial. In what way that you appreciate your leader? Amen? Dapat magkwan tayo. Mag-isip tayo paano natin sila ma-appreciate. Amen? Amen? Shawarma.
With karak. Shawarma with karak. Amen? It's up to you how you treat, how you bless. Amen? First thing, yung pagbabago nyo lang. Na yung tinuturo niya sa iyo na baguhin mo is, that's the best thing. Yun yung pinaka greatest gift na may bibigay natin sa mga leaders natin, yung pagbabago mo. Yung transformation mo. Amen? Kung dati is palaging wala ka sa mga gawain dahil nakikipag-inuman ka, nakikipag-gimmick ka, nagbabar ka, nagsashawarma ka sa labas. Ngayon, malamang maaari lahat ng gawain nandun ka. That is one of the best things na may bibigay mo. Amen? Yung paggawa mo ng devotion, one of the best blessing. Amen? Kasi nagbabasa ka na ng salita ng Panginoon. Amen? Sa mga bago po, may devotion na kayo? Amen. Na may nagdi-devotion? Praise God. Amen? O yan, mamaya, bibigyan daw kayo mamaya ng notebook para gumawa na kayo ng journal. Amen? Next week, balik kayo sa akin, pakita niyo sa akin. Pastor, kupan ako, nag-devotion ako. Hindi. Si leaders ang bahala dyan sa inyo. Amen? Lastly, encourage them also. Tao din sila. Amen? Taong nagkakamali, taong nadadapa. Amen? Baka pag may problema naman si leader, baka nauuna ka pang namumblema. Amen? May nangyaring ganyan. Amen? Yung kina-counsel, nagpapa-counsel kay leader. Mamaya, si leader na mas malakas pa yung nawa. Yung pala, mas marami pa ng problema. Amen? Si leader, hinayakap ka. Hinayakap ka palagi sa lahat, sa oras na may problema ka. Sa lahat ng, kung may pinagdadaanan ka, kung may mga storms in and out of season of your life, hinayakap ka. Pero hindi mo nakikita, puro saksak yan sa likod. Mas marami pa silang problema. Kung ikaw lang yung may problema, yakap-yakap ka nila, may mga iba pang kapatid na yakap-yakap din nila, mas marami silang problema. Amen? Kasi overloaded na yung leaders natin, andyan available naman si Pastor Romel, willing po siyang mag-counsel. Lapitan niyo lang po si Pastor Romel. Amen? Praise God. sabi ni Pastor Romel sa akin, Kuya, bakit mo ako palaging tinuturo? Hindi, para matry ka na mag-counsel. Sabi ko sa kanya. Glory to the living God. Amen. Yes, lapitan niyo lang po ang mga leaders niyo. Yakapin niyo po sila. Bless them always. Amen. Salamat sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon at pray for them also. Amen? Na magkaroon sila ng kalakasan. Amen? Sa lahat ng pagkakataon. Na may lakas sila para ilit pa tayo. Amen? Mararanasan nyo ang lahat ng mga sinasabi ko kung lalong-lalo na pag may mga inaalagaan na kayong mga tupa. Amen? Marami yan. Lalong-lalo na pag ang ibibigay sa yung tupa ay kasing ugali mo din. Ang katigasan ng ulo. Oo, ang tigas ng ulo. Praise God. Yung ang tigas-tigas ng ulo, tapos sasabihin mo, Unawa po, I love you with the love of the Lord. Glory to the living God. Lahat ng bago is follower of Jesus na yan. Nabago na yan. Praise God. Salamat sa Panginoon sa bawat isa sa akin. If faith is in now, the best opportunity is now. Most opportunity is gone if you do not take hold them immediately. Ang hawakan mo. Amen? The best way to manifest your care is with a quick to discern the need and to take immediate action. Amen? Dapat panalangin natin na makita natin, ma-discern natin kung ano yung pangangailangan ng mga leaders natin. Yung pangangailangan ng mga kapatid natin. Dapat alam natin yung mga pangangailangan nila.
Pray and practice to be sharp in order to discernment and quick in our response to opportunity to be the service of others and to add value to them. Amen? Dapat ikaw yung encourager nila. Amen? Yun yung maging isa dapat na i-discern natin or hilingin natin sa Diyos na maging encourager ka sa mga kapatid mo, sa mga may mga pinagdadaanan. Amen? Praise God. Opportunities are doors for people to know Christ and get them saved. Amen? Opportunities to bring gospel to people around you. There are people around you who needs God. Marami pa. Take this opportunity na ngayon tinawag ka na ng Panginoon. Take this opportunity na iyong mga tao na sa paligid mo, especially to your family. Amen? Opportunities are gateways to strong relationship commitment. Bring a strong family bond while you are together. Amen? Pag wala na, saka magsasabi, sayang, hindi ko nasabi or hindi ko na naturuan, hindi ko na ibaba yung salvation sa kanila. Take this opportunity. Ngayong tinawag ka na ng Panginoon. Ngayong nakakarinig ka na. Ngayong namulat na ang iyong mga mata sa katotohanan. Now, this is the opportunity na gamitin ka ngayon ng ating Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi, tulungan tayo. Amen? Opportunity can change a person or situation in a positive way. Amen? Praise God. Sa mga VIPs natin, yung mga nag-invite sa inyo, may nakita na ba kayong transformation sa kanila? Kaya kayo sumama? Natawas, brother. Si Brother Jason. Ha? May yan. Kasi, meron kahit konti meron. Amen. Praise God. So, this opportunity can change a person. Amen. Meron yan. Amen. Meron at konting-konti yan. Dati yan pala sigaw. Pero ngayon, konti na lang. Konti na lang yung pagsigaw niya. Amen. Pero ang sigaw niya, I love you with the love of the Lord. Ganun na sa sumigaw ngayon. Dati, puro puto kutsinta ka. Pero ngayon, I love you with the love of the Lord. Amen? Diba? Diba, kagaya yung testimony ni Brother Jason. Diba, dati, mainitin ang ulo niya habang nagdadrive. So, pag may gumigit sa kanya, nagda-dirty finger siya. Amen? Ngayon, pag may gumigit-git na siya, gumaganon daw siya. Jesus! A simple thing. Amen? Simple things that mayroon at mayroon na nakikitang pagbabago sa bawat isa sa atin. Amen? Amen? It takes time. It takes a process. Hindi ko naman sinasabi dito sa mga bago na nagbabago. May nabago na. Mayroon pa rin naman yan. Under process. Even us, your leaders, is on process pa rin naman. Ni isa sa atin is perfect. Walang holy, walang one. Kasi on the process pa rin kami. Amen? Kaya yun nga sinasabi namin kanina na wag nyo kaming tignan. Kasi minsan nakafocus kayo sa mga leaders nyo is pati mali nakikita nyo na. So, yun yung nagiging cause ng pagkadapa nyo. Amen? Kunin nyo lang yung mga mabubuti. Amen? At pag-usapan nyo kung may mga mali, pag-usapan nyo. Then, yun ang solution. Sabi ko nga palagi, tayong mga Christians is dapat nag-uunahan na tayong magpatawad. Amen? Bukas ko na patawarin si Pastora, hingin ko na lang mag-sorry siya dapat before ko siya pansinin. Amen? Hindi ko rin papansinin si Pastor kasi hindi niya ako pinansin nung last Friday. Amen?
sa dami nyo, minsan hindi na namin kayo napapansin. Ikaw na magpapansin. Pastor, andito ako present. O, di ba? O kaya sabihin mo, Pastor, I love you with the love of the Lord. Okay na yun. Blessing na yun sa amin. Amen? Huwag na tayong pabebe. Wala nang pabebe. Amen? 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 We invest time to learn, meditate the word, and apply and share to your disciples so they could help you and your leaders to build your team. Amen? Magtulungan tayo, di ba? So, hindi lang si leader, dapat lahat gumagawa. Amen? Dapat, leader, ako na lang po ito. Leader, ako na lang magpipit-pit ng bawang. Leader, ako na lang kung bibili ng sibuyas. Amen? At least a simple gestures, a simple way is nakakatulungan kayo. Amen? Yung isang kasamahan namin si Kuya Jigger. Amen? Si Kuya Jigger ng men's industrial. Noong naghahanap kami ng location sa industrial, Glory to the living God, sabi niya, Pastor, nakausap ko na po yung campus namin. Doon po tayo gagawa ng gawain. Amen? Tapos sabi namin, praise God! Sabi ko. Tapos sa ganyan, nung darating na ang Wednesday, alam mo, sabi pa niya, Pas, may Levites na ba kayo? Ako na yung opening prayer. Amen? Dapat ganun din tayo. Amen? Huwag tayong maging paniki, Bernie. Nung sinabi ko sa kanya, magde-declaration siya this Friday. Sinendan ako, paniki. Sabi ko, nakuhan niya to sa akin. Sabi ko. Kasi paniki. Bakit paniki? Ba't ako, Pas? Bakit ako? O kaya maging baka ka na lang. Kau na lang. Amen. So, glory to the living God. Yung mga bago is, nung tinanong daw, sabi ni Sister Emilet, itong mga bago, itong mga disciples mo po ang gagamitin natin Levites. Nag-oo daw sila agad. Nung naibigay na yung list ng Levites, bigla silang ninervyos. Huwag kayo nervyusin. Given yan. Anong tawag nito? Given na yan, nervyos silang isang tao. Ganyan din naman kami nung una. Amen? Pero, ang pinagsisilbihan natin ang ating Panginoon. Amen? Hindi ka nag-iisa. God is always with you. Amen? Diba? Like Moses. Diba? Pinili ng Diyos si Moses. Pero ang sabi ni Moses, hindi ako marunong magsalita. Uutal-utal nga ako. Amen? Pero ang sabi ng Diyos, I'm with you. Bibigyan kita ng kasama. Sino ang binigay niya? Yung kapatid niya, si Aaron. Amen? So, huwag tayong matakot. Ayan. Tumayo dito. Ako rin naman, dati nga, mahihain din ako, di ako nagsasalita. Amen? Ganun din. Lahat din naman ng mga leaders natin, Pastor Roland, Pastor Alea, nagsimula din sa pahiya-hiya. Amen? Palagi nasa likuran. Amen? Pag inassign tayo sa mga gawain, is take that opportunity. Amen? Kasi, kaya siguro, bibigyan ka ng task ng ating Panginoon kasi ipropromote ka na niya. Amen? Ipropromote ka na niya. Nag-comply ka, ipropromote kita. Praise God. Receive it. Amen? So do not let opportunities go by unnoticed. Sayang lang. Amen? The most loving act you can ever do for someone is to share the gospel with them. Amen? Yun daw yung mas maganda or mas malaking gift or act na may bibigay mo sa iyong kapwa is to share the gospel. The problem is, paano ka nga makakapag-share ng salita ng gospel kung hindi ka nagbabasa? Amen?
Hindi mo minemeditate yung salita ng Panginoon. Nakakarinig ka ng salita every Friday lang. Mas marami pa yung time mo pang magkape doon. Ay, paano ka mag-share? Amen? Glory to the living God. At wala yun dito. Wala yun dito. Amen? Yun yung mga hahanapin natin sa labas. Amen? Glory to the living God. Praise God. Are we learning po? Yes. Amen? Salamat sa Diyos. May pa-exam po ako mamaya, ha? Sa mga nakikinig. Second, start at home. Amen? Galatians 7:8 and 10. Do not be deceived. God is not mocked, for whatever man sow, that he also reap. For he who sow to his flesh will be the flesh reap corruption. But he sow to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. If we are going to do good to all and bring the good news to all, then our very own household deserve to be the first recipient. Unahin mo muna ang pamilya mo. Amen? God's desire is for our families to get saved and serve first. Sabi po doon sa Acts 16:31, and they said, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Amen? So, you and your household, kasi ikaw ang gagamitin ng Panginoon to save your family. Hindi literal yan na ikaw is na-save na, ang yung family mo masisave na rin. Ang may gagawin ka pa dapat dyan. Amen? Are we learning po? Naintindihan po natin yon? Kasi, kung hindi mo naman sinishare, pero yung household mo ay gumagawa pa rin ng mga mali or nagkakasala pa rin naman sila. Ang salvation po, individual. Amen? Hindi by group, hindi by family, individual po. So, ito ang sinasabi ng Panginoon, now start with your family. Amen? Kung busy ka sa world ngayon, then cut it off, then most of the time should be in praising in our Lord, focus into our Lord, at saka sa kanyang mga pinagagawa. Amen? Hindi natin alam. Now these days, ang daming nangyayari. Just like yesterday, Air India, 242 namatay lahat. Diba? Now the problem is, nasave ba sila? We don't know, baka pamilya mo yung isa. Hindi natin alam. Diba? Kagaya ng palagi nating sinasabi that every gising is a blessing. What if kung hindi ka na nagising? What if na hindi mo, iniisip mo, sasabihin ko na, natulog, hindi na nagising. Hindi mo na nagbaba ang message. Amen? Are we learning po? Naiintindihan po ba? Amen? So, urgency. Ngayon, kailangan na yung urgency ng salvation. Amen? Lahat na nangyayari sa mundo ay biblical po yun. Amen? Kung nandito nakasulat lahat sa Biblia, lahat na nangyayari. Amen? So, dapat urgent na tayo. Dapat na isi-share na natin yung salita ng Panginoon sa pamilya natin. Amen? At least, sabi nga palagi ni Pastor, at least humahakbang. Mabagal man, pero nagpapatuloy. Kahit na mabagal, nagpapatuloy. Amen? Balanced leader prioritize their own families for the gospel. Amen? So balance yung mga leaders. Amen? Kasi nangyayari, masyado tayong busy sa gawain sa church,
pero napapabayaan natin yung mismo pamilya natin. Balance lang dapat. Amen? So, pag may time ka sa cell group, sa mga kapatid, sa household, dapat ganun din po ang pamilya mo. Amen? Para mas malesen yung pressure sa'yo, then, your family, yun ang i-cell group mo. Kasama na dapat sa cell group mo yung pamilya mo, then wala ka ng problema. Kasama mo pa pamilya mo. Amen? It is the best place to start and should be the most important place to pour out your burden for the gospel. Jerusalem first principle. Your Jerusalem is your family. Amen? Amen? Ang ganda siguro tignan nito, no, sa pamilya. Amen? Na sabay-sabay kayo nagbabasa, sabay-sabay kayong nag-aaral sa salita ng Panginoon. Amen? So, kung kunwari ito yung pamilya mo, di ba? Yung mga anak mong yan, nag-i-start at young age, pagdating nila sa church, ayan, magkakaroon na sa sarili-sariling ministeryo. Lalago na. Magdadami na yung mga dinidisciples. Amen? Sabi mo sa sarili mo, magdi-disciple na po ako. Pahina ng pahina. Kanina, amen! Ngayon, amen. Magdi-disciple na ba ako? Ayan. Amen? So, sabi mo, tapikin mo ang sarili mo, gisingin mo, stir up! Stir up! Magdi-disciple na ako sa aking pamilya. Praise God. Ayan. God teach you and test you in every own home with your transformation, testimony as best strategy. Kasi nga, yun nga, kung yung testimony mo, yung nakikita nilang pagbabago sa sarili mo. Amen. Hindi ka na mahirapan eh. Hindi ka na mahirapan na mag-invite sa kanila. Kasi ikaw pa lang, yung galaw mo pa lang, yung nagmamanifest pa lang sa buhay mo, ay nakikita na yan. Si Sister Princess, nagbago na. Hindi na siya nagmumura. Amen. Kala mo, puro TikTok siya dati. Bakit kayo? Puro na siya. Napapan na siya. Napapaisip na siya. Ano kayang ginagawa nila sa church? Bakit iba na si Juan? Si Sister Pinky? Ano kayang nangyari doon? Amen? Makikurious sila. Amen? So, from your testimony, that's the power of the testimony. Dahil sa galaw mo pa lang sa pagbabago, sa pag-transform ng from the darkness na buhay mo to the lights, nakikita nila ang lago na ng banna, ang itsura mo. Amen? Sa mga lahat ng nag-encounter, dati ang iitim ng mga mukha nila. Tingnan mo sila, nag-glow sila lahat, oh. Dati nung una silang dumating dito, puro nakasimangot yan. Pero tingnan mo, lahat ng picture nila, kita gilagid. Kasi they are so blessed. Amen? Naramdaman nila, na-encounter nila, from the word pa lang, na-encounter nila ang presensya ng ating Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen? Kung ako yan, papalakpakan ko. They must see the light in you. Ayan, di ba? Sabi ko kanina, nakikita mo, nag-glow yan. Nag-glow na yung katabi mo ngayon dahil kasi nga na-encounter nila ang Panginoon. Amen? May humility, love, respect to their parents and siblings. Your new attitude will corresponding application and good words. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Amen? If we truly understand the eternal destinies of men, we should not be able to sleep on the thought that our loved ones are going to suffer in hell. Amen? Dapat hindi na tayo magkakakumplesan. Saka na lang, marami pa namang time. Amen? Sabi ko nga, we need urgently
Amen? Nangyayari na sa buong mundo. Ang dami nang nangyayari. We should understand the eternal consequences of not being saved by the blood of Jesus. Amen? Sabi po sa Acts 16:31, and they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house." Amen? Amen? Dapat ang unahin natin, pamilya natin. Amen? Kasi, think na ikaw lang yung na-save. Amen? Makikita mo yung pamilya mo papunta ng hell. Amen? Hell is not, we are not destined. Hindi tayo para doon. We are created para sa langit. Amen? So, start now. Amen? Stir up. Gising. Sabihin mo nga sasabihin mo, gising. Baka may natutulog na dyan. Praise God. Amen? 3, be your brothers and sisters' keeper. Galatians 6:9-10, and let us not grow weary while doing good. For in due season we shall reap if we do not lose heart. Amen? Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are in the household. Okay? Yan. Kung wala daw, sabi sa 9, kung wala, huwag kang mawalan ng loob. Amen? Magpatuloy ka lang. Dahil sa dulo is, lahat ng tinanim mong mabuti ay aani ka. Amen? Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Amen? Kung nagtanim ka ng kasamaan, huwag kang mag-expect ng maganda. Di ba? Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Praise God. Amen? Keeping is a word of multiple consequences. Amen? When you keep something, you protect it with harm or from losing its value. Totoo po yan. Pag sa mga nagbabasketball, pwede, kung may bago kang sapatos, ay Diyos Mariosep, bibilan mo pa ng komot. Kukumutan mo pa, o kaya matutulog ka, itatabi mo pa yan. Amen? Yung mga bagong cellphone mo, ay naku. Hindi mo mahiwala-hiwala yung pan mo. Tingin ka ng tingin, baka malobat na. Amen? Ang lahat ng protector, di ba, yung mga mobile natin. Tempered glass, kung anong glass ang ilalagay mo para hindi lang makuhan. Praise God. Amen? Ganon din dapat yung pag-treat mo sa pamilya mo. Amen? You must keep them. You must guard them. Amen? Kung pinagpipray mo sila, that's the best thing we can do. Pray for them. But hakbangan mo rin. Hakbangan mo, hindi ka lang pray ng pray. Dapat, kaya hindi binibigay sa iyo ng Panginoon. Kasi mo nga, hindi mo pa hinahakbangan. Kailangan mong hakbangan ang lahat ng pinagagawa mo. Amen? Kagaya nung pag may test tayo sa school, di ba? Kung may test yan, pag nag-review ka, kung hindi mo binigay sa iyo ang test, hindi mo sinagutan, makakapasa ka ba? Hindi. Mayroon ka pa rin gagawin. Not just praying. Dapat may doing ka. Amen? Amen? Sana yung amen nyo na yan, may doing din. Amen? Amen. I declare and I decree. Amen? Gagawin lahat yan. Ng lahat. Amen? You should surround it with all a wall of protection and defend it with everything you have. Okay? You do it with a sense of accountability towards God who commanded you to be your brothers or sisters' keeper. Amen? This is a solemn reminder to all leaders who have a disciple under them to feed them, with nourish them through the Word of God. Sabi po sa Acts 20:28, keep watch over yourself and all your flocks with which the Holy Spirit has made you overseer. Be shepherd of the church of God, which He bought with His own blood. Amen? Accountability mo yan. Yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo.
Pag nawala yan, kasalanan mo. Ha? Pag nawala yan, Ate Rosalie, wala kang katabi? Wala kang katabi? O next week, ha? Next week, magdala ka ng katabi mo para may masabihan ka, ha? O, dalawa na kayo, ha? Dalawa na kayo. So, amen. So, thank you, Lord. Salamat. Salamat, Panginoon. Be the brother or sister's keeper. Amen? Hindi dapat tayo nababawasan. Kundi dapat tayo ay nadadagdagan at nagpaparami pa tayo. Amen? Yung lilipatan natin, naghihintay na lang. Hinihintay na lang si pastor natatawag doon. Lilipat na daw tayo. Praise God. Declare na yan. Amen? So, yan, dadami at dadami tayo. Praise God. Teach them, remind them, and warn them. Amen? Hindi lang teach. Amen? Pag nakikita mo ng mali, remind them and warn them. Amen? Hindi yan mababago. Hindi mababago ang mali niyang gawain kung hindi mo sasabihan. Amen? Pag di mo siya sinabihan, pangungunsinti yun. Amen? Hindi mo siya Hindi mo siya mahal. Kasi hinahayaan mo lang siya. Amen? Sa mga ginagawa niyang mali. Amen? Paano mababago yan kung hindi mo sinasabihan? Pero, sabihan mo siya with gentleness. With gentleness. Hindi yung pagsasabihan mo siya sa madaming tao. Hilain mo siya sa gilid, sabihin mo, uy, mali. Sister, mali po yan. Dapat ganito ang gawin mo. Amen? Being our brother's keeper or brother-sister keeper is being responsible for every member of the household of God. Consider them your eternal family. So yan, pag pumunta tayo ng langit, yung katabi mo ay wala sa tabi mo pa rin sa langit. Naku po, nasaan na kaya siya? Ay siya. Amen? Take them as one for whom Jesus died and shed His blood. Kasama rin siya sa mga sinib ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Amen? That how important they are to God. Hence, they should also be very important to us. God entrusted to us our spiritual family and household. Oppose one another in our daily prayers. Isama mo sila sa mga panalangin. Amen? Lahat naman tayo nananalangin, di ba? Amen. Salamat sa dalawa. Anong nangyari sa iba? Amen? So, especially your leaders. Amen? Samahan mo silang manalangin. Kasi yan, kaya din napupuyat yan, kasi pinagdadasal ka din nila, iniluluhod ka rin nila. So, dapat ikaw din ipanalangin mo yung leaders mo. Extend help to those who in need. We need to be strong and united, especially during out of season of our lives. Let us look forward to God's deliverance and look forward to the great things God has prepared for us. Marami pang gagawin. Marami pang opportunities ang ibibigay sa atin. Amen. Huwag kang mawalan ng lakas ng loob. Dapat magpakatatag ka. Amen? Pag nangihina ka na, nararamdaman mong humihina ka, lumapit ka lang sa mga kapatid mo. Amen? Kung ikaw ay nakakaranas ng pangihina at nawawala na yung apoy ng pananampalataya mo, huwag kang mag-me time. Kundi dapat isaksak mo yung sarili mo sa mga kapatid. Isaksak mo yung sarili mo sa mga nag-aapoy na mga kapatid. Amen? Wala nang me time. Wala nang me time sa mga Christians. Wala nang mga me time. Dapat ang mga Christians, me time kay Lord. Amen? So,
Let's stand up, brothers and sisters. Now, it's the time that lumapit tayo sa Lord. Pray to the Lord. Kung ikaw ngayon nanghihina, kung ikaw ngayon ay may mga pinagdadaanan, may gusto mong ilapit yung mga kapatid mo, yung anak mo, yung mga magulang mo, yung mga katrabaho mo,